Nagkaayos na ang Senado at ang Malacanang sa isyu ng hindi pagdalo ng cabinet members sa pagdinig ukol sa pag-aresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Daniel Manalastas ng PTV Manila. Nagsilbing tulay daw si Senate President Chis Escudero sa pagitan ng Executive Department at ng Senado hinggil sa pagdinig ng mataas na kapulungan tungkol sa nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa isang panayam, kinumpirma ni Escudero na iuurong na sa April 10 ang pagdinig na dapat sana ay bukas. Dadalo na rin daw ang mga opisyal na inimbitahan ni Senator Amy Marcos. Hindi pa nga lang alam ni Escudero kung sino-sino ang mga imbitado. Wala pa raw sa kanya ang listahan pero may mga nirequest na raw si Senator Amy, kabilang na halimbawa si CIDG Chief Nicolas Torre na hindi raw pwedeng mawala sa pagdinig. Katwiran ni Escudero, ang pagdinig ay hindi dapat pag-ugatan ng dagdag na hidwaan at bangayan at hanggat maaari ay dapat daw pagmulan ng pagkakaisa at paghilom. Mangyayari lang daw yun kung ang mga katanungan ay masasagot ng hindi magbanggaan sa pamamagitan ng paggamit ng executive privilege at sa kabilang banda ay paggamit naman ng sabina ng Senado. Kinumpirma rin ni Escudero na pwede pa rin gamitin ng executive branch ang executive privilege pero depende raw ito sa tanong. Ayon naman sa palasyo, kung nagkausap man po sila ni Senate President Chis Escudero, binigyan din po natin ng pagrespeto ang kanyang hiling. Kaya provided of course, ito hindi naman din tatalakay sa executive privilege na mga issues. Ayon sa Malacanang, inaasahan ang presensya ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Prosecutor General Richard Anthony Fadulion at Chief State Counsel Dennis Arvin Chan. Kabilang din sina Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, Philippine Center on Transnational Crime Executive Director Alcantara, PNP General Romel Marbil at General Nicolas Torre. Kasama rin sina Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak, Special Envoy Marcos Lacalinao at dalawa pang opisyal ng Securities and Exchange Commission. Mula sa PTV Manila, Daniel Manalastas, Balitang Pambansa.